Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, sa likod na naglilihi na si Emalyn, ay hindi gusto ni Darlito na pakasalan ito. At ang gusto niya ay magsama lang sila at susunod ang kasal dahil hindi pa ito nakahanda. Sa paghaharap nila ni Sindong na ama ni Emalyn at ang ama ni Darlito ay nagbigay ng kondisyon at taning na kailangan na makapagdesisyon si Darlito. Kaya naguguluhan ang binata. Pero galit ng ina ang natamo ni Darlito. At ngayon, sa pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hangganan ng Pagtitiis. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Deep within, forever in my heart. Huwag ka na magsinungaling. May nagsabi sa akin na kaopisina mo na may relasyon kayo sa kaopisina mo. Bakit sila ang paniniwalaan mo? Huwag mo akong sigawan. Sa palagay ko ay walang mabuting pag-uusap natin dito. O kaya walang katuturan ang pag-uusap natin. Kung gusto mo akong kausapin, pumunta ka dun sa bahay. Emalyn! Sandali lang! Emalyn! Hindi na ako pinansin. Malas naman ito. Napasubo ako. Paano na? Tapang ng ama ni Emalyn. Anong gagawin ko? Baka magreklamo sila. Baka ireklamo talaga nila ako sa general manager ng kumpanya. At ipatanggal ako. At ipa-blacklist ako. Paano na? Ano ang sinabi mo kung nag-usap kayo ni Emalyn? Oo nga po, Mama. Pero walang mabuting nangyari sa usapan namin. Sabi ko naman sa iyo, kausapin mo ng mahinahon. Mama, wala ba kayong koneksyon? Kahit sino na, kahit mayor o kaya judge. Ano? Kahit sekretarya lang ng mayor o kaya judge. O bakit naman? Ano kaya kung pikehin ang kasal namin, Mama? Ano? Magpapakasal kami. Pero hindi nila isasubmit sa civil registrar. Tama kaya yung iniisip mo, Darlito? Basta, Mama. Gagawin ko ang lahat
para hindi kami legal na mag-asawa ni Emalyn. Ano? Huwag kang gagawa ng malaking problema. Huwag kayong mag-alala, Mama. Hindi niya malalaman ito. Ano? Basta, Mama, gagawin ko ang lahat ng paraan. Nag-uusap kayo ni Darlito? Tumawag kanina pero walang malinaw na pinag-usapan namin. Uwi raw ang kuya mo. At gusto niyang kausapin ang Darlito na yon. Ha? Sinabi ko na sa kanya na huwag subukang lukuhin ka lang. Baka magsisi siya. Tawagan ko siya bukas. Kung hindi ko mahintay na tumawag. Sige. Baka binabaliwala ang sinabi ko sa kanya. At may ina naman siya. Hindi kaya pinagsabihan ang kanyang anak? Hindi ko alam. Kung sakali, nasa kanila na yan. Kung ano ang gagawin ng kuya mo, huwag nilang gawan ng kasalanan. Paano na ngayon yan? Tawagan ko si Darlito. Tamang-tama, duty niya ngayon. Bakit hindi mo puntahan sa opisina nila? Ipakita mo sa kanya na hindi kanya pwedeng talikuran dahil buntis ka. Meron pa akong kahihiyan, Idang. Baka naman sabihin nila malandi ako. Binigay ko ang katawan ko na hindi pa kami kasal. Oh, kung hindi ginawa ang ganun, di walang problema. Oo nga naman. Tawagan ko na lang. Tanungin ko kung ano talaga ang plano niya bago umuwi ang kuya ko. Sana matapang ang kuya mo. Totoo yan. Ayaw niyang may luko-luko. Para sa akin, baka hindi niya magustuhan ang sagot ni Darlito. Barilin niya. Hello? Sino to? Darlito pupunta sana ako dyan pero tinawagan na lang kita. May ibabalita ang papa ko sa'yo. Ang totoo, tawagan sana kita. Pero naunahan mo ko. Gustong malaman ni papa kung anong desisyon mo bago dumating ang kuya ko. Ano? Wala kang dapat ipag-alala. Magpapakasal muna tayo sa mayor. Ano? Rush na kasal. Dahil buntis ka na. Nakausap namin si Mayor Delegado sa bayan ng Santa Ignacia. Kaya sa Lunes ay pupunta tayo sa opisina ni Mayor at kausapin natin ang sekretarya niya para simulan natin na kunin ang mga kailangan nating papeles dahil magpapakasal tayo sa Mayor. Sige, sabihin ko yan kay papa. Oo, ganun ang sabihin mo. At pagkatapos, iuwi kita dun sa bahay at hindi na tayo uupa ng tirahan natin. Ganon? O ano, gusto mo ba? Sabihin ko muna kay papa kung anong masasabi niya. Hintayin namin ang pag-uwi ni mama. O sige. At sa Lunes ay simulan na natin na ilakad ang mga papeles sa kasal natin. Sige na, bye. Bye. Tingnan ko lang kung hindi maalis ang kanilang alimpuyo. Girl, I need you. I need your love. Yun ang sinabi niya, papa. Natakot din ang loka. Pero 2 pares lang daw ang kunin naming ninong at ninang. Hindi na bale. Ang importante ay makasal kayo. Pero ipinangako na magpakasal din kami pag nakaipon na. Ganun ba? Iwan ko lang.
pag may anak na kayo? Eh, ang anak namin daw ang flower girl o kaya ring bearer. Ay, hindi ko alam. Pero kulang ang tiwala ko sa taong yun. Sabay na po daw ang kasal at binyag sa bata. Sinabi ko na tignan natin. Bigyan natin ng pagkakataon si Darlito. Ang kailangan ngayon ay makasal po kami, kahit sa mayor lang. Malaking problema ang gagawin mong ito, Darlito. Ang masama ay madadamay pa ako. Magtiwala kayo sa akin, Mama. Nag-iisa na nakausap ko ang sekretarya ni Mayor. Yan pa ang isa. Madadamay ang ibang tao sa kalokohan mo. Binigyan ko lang ng pera, Mama. At ipinangako na tutulungan ako. Paano kung malaman ni Emmeline na peke pala ang kasal ninyo? Matagal pa na panahon yan, Mama. Pero isa pa, ay wala na siyang magagawa. Hindi ko alam sa iyo. Pero alam ko na hindi kita mahadlangan. Kaya gawin mo ang gusto mo. Pero huling pagtulong ko na sa iyo yan. Yes, Mama. Pabayaan niyo lang ako. Madiskarte ang anak ninyo. Gaya ng kagalingan ko sa panliligaw. Biro lang, Mama. Ay, hindi ko alam kung kanino ka nagmana. Sigurado na kay Papa. Dahil naikwento sa akin noon na nagsabay kayo na nobya niya. 3 raw kayo, Mama. Ano? Totoo ba? Bakit mayor sa ibang bayan pa? Kilala daw niya yung mayor na yun. Ay, pwedeng ganon? Bakit mayor sa ibang bayan ay pwede? Siguro. Tingnan natin. Ang alin? Baka naman kung... Ay, pabayaan mo na. Naintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Hindi naman siguro. Hindi ako makatulog dahil sa sinabi ni Idang. Hindi naman siguro ganun. Hindi naman sana siya makaisip ng gumawa ng kalukuhan. Pero, bahala na dyan. Hindi ko nakasalanan ang kasalanan nila kung sakali may plano sila. Ano naman ang plano nyo ngayon? Natapos na ang kasal nyo. Titira daw kami doon sa bahay nila. Pero maghanap kami ng mauupahan na malapit sa trabaho niya. Kayo lang? Opo. At paano ang trabaho mo? Kung malaki ng tiyan mo, Mag-leave na po ako. tignan mo ang iyong kalusugan. Opo. Huwag kayong mag-alala. Kayo rin mag-ingat. Hindi bali, darating na rin ang mama mo. Kaya may kasama ako. At hindi na babalik sa abroad. Mabuti naman kung ganun. Atrasado lang na nag-for-good dahil nagmakaawa raw ang kanyang amo. Sige. Tingnan ko lang mga dadalhin ko na gamit ko. At si Darlito, susunduin ka ba? Opo. Pag-off daw niya 7:00. Ito na ang araw na Sige, kung ganyan ang plano ninyo, hindi naman problema kung tumira kayo dito sa bahay. Opo, Mama. Pero kailangan na maghanap kami ng uupahan namin. Ano ang masasabi mo, Emmeline anak? Walang problema. Oo, mabuti naman kung magkaintindihan kayo. At sana makapag-ipon kayo. Opo, Mama. May plano ako na magpatayo kami ng sarili naming bahay. Kayo ang bahala.
Dahil hindi naman malaki itong ating family house. Opo, Mama. Sige na. Ipasok na ninyo ang mga kagamitan ni Emeline at makapagpahinga na kayo. Lalo na sa'yo, Iha. Oh, Emeline, halika na. At ako na ang magbubuhat sa mga maleta mo. Kung ganun, lumipat ka na doon sa bahay ni na Darlito? Oo, doon muna kami titira hanggang hindi pa kami nakahanap ng uupahan. Kailangan pa ba na umupa kayo? Mas gusto ninyo ang gumastos kaysa libre? Kung ako, mas gusto ko na may sarili kaming tirahan. Mahirap ang nakikitira. Dahil hindi lang ang ina ni Darlito ang kasama namin. May 2 kapatid niya. May pamilya pa ngayong isa. Sa bagay. Marami ang nagsasabi na mahirap makitira sa pamilya ng asawa. Mahirap makitungo sa biyanan. Pwedeng ganyan? Subukan ko muna. Girl, I need you. I need your love. Hello? Umuwi ka kaagad. Kapag tapos ng trabaho mo. O kaya off mo na. Oo naman. Saan naman ako pupunta? Hindi ka na dalaga. Hindi na tulad ng dati. Na kahit saan, pwede kang pumunta. Oo. O sige. At kung may pupuntahan ka, kailangan na malaman ko. Sige, bye. Bye. O ano? Anong sinabi ng asawa mo? Uuri daw ako agad kung off ko na. Ano? Ganun na nga. Siloso yata ang asawa mo. Anong alam ko? Siguro nga. Ay, hindi mabuti ang ganyan. Pagsimula ng hindi mabuting pagsasama. Lalo na kung walang dahilan para magselo. Sinabi mo pa. Kung may dapat na magselos ay ako. Dahil may nababalitaan ako na tungkol sa 2 katrabaho niya. Nasabi mo sa akin minsan na may gusto sa kanya yung reporter nila na nobya ng isang kasama sa opisina. Oo nga, sinabi sa akin ng kasama niyang technician. Tingnan mo yan. Matitiis ko yan. Huwag lang niya akong saktan. Anong oras ka dumating kanina? Nalate ka daw. Dumaan muna ako sa grocery. Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina nung nag-usap tayo? May binili lang naman ako. Sabi ko sa'yo. Sa uulitin, saan ka man pupunta ay sabihin mo sa akin. Ano? Sundin mo ko kung ayaw mong mag-away tayo. Ay! At kung hindi mo susundin, baka masaktan pa kita. Magagawa mo sa akin yan? Bakit hindi? Kung kukontrahin mo ang mga sinasabi ko. Yan naman yata hindi ko papayagan. Anong ibig mong sabihin? Lalaban ka? Babae ako. Bakit? Dahil babae ako, magagawa mo lahat ang gusto mo kahit masaktan ako? Aba, nagre-reklamo ka? May ipinagmamalaki ka? Ang kapatid mong pulis? Hindi ako takot sa kanya. Akala mo kung sino ka na. Dahil bahay ninyo ang tinitirhan natin. Wala nang maraming salita. Kung ano ang sinabi ko, yun ang gawin mo. Kung gusto mong maging mabuti. Narinig ko ang pag-uusap ninyong mag-asawa, Darlito. At hindi ko kakampihan ang ganon na ginawa mo. Paanong hindi ako magagalit, Mama? Ang tigas ng ulo. Isipin mo, kahit asawa mo, hindi mo basta magagawa ng masama dahil pwede kanyang kasuhan Ano? at may pamilya siya. Sa palagay mo kaya, ay papayag sila na saktan mo lang si Emeline? Gusto mo na ipakulong kanila? Iba yan, Mama. Malaki ang karapatan ko sa kanya dahil asawa ko siya. Yan ang sabi mo.
Pero may hangganan ang karapatan mo sa kanya. At pwede ka niyang ireklamo. Subukan niya, Mama. Talagang masasaktan ko siya. Hindi mo talaga alam ang makinig ng salita o kaya pagsabihan, Darlito. Mama, Tandaan mo, maraming sakit ng ulo ang ibinigay mo sa akin. At sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka magtino, baka magsisi ka at huli na ang lahat. Maylin anak, ikaw na sanang magpapasensya sa asawa mo. Opo, pero huwag naman sanang sobra. Lagi ko namang pinagsasabihan at hindi ko kakampihan ang maling gawain niya. Salamat kung kanon. Tingnan mo ang iyong kalusugan, lalo na dyan sa pinagbubuntis mo. Opo. Oo nga pala. Hindi ako nakapagpaalam kay Darlito. Nadalaw sana ako doon sa amin. Dahil gusto ko na makita si Papa. At darating daw ang mama ko. Sige, pero huwag kang magtatagal. Opo. Gusto ko na silang makita. Pero mas mabuti sana kung nagpaalam ka kay Darlito. Ay, nawala na sa isip ko yan. Sige, huwag kang mag-alala. Ang importante ay nagpaalam ka sa akin. Kumusta na kayo ni Darlito, Emalin? Mabuti naman. May lumabas lang na ugali na hindi ko magustuhan. Ano yon? Basta huwag siyang magkamali, nasaktan ka niya. Hindi naman siguro. Pero ang masakit sa akin, dahil halos walang tiwala sa akin. At gusto niya akong hawakan mabuti. Ang lokong yon. Para akong isang bagay na binili niya. At magawa niya lahat ang gusto niyang gawin. Ano? Siluso pa. May oras lahat kung saan ako pupunta. At ngayon, ano ang sinabi niya? Baka inurasan ka pa. Hindi niya alam na pumunta ako dito. Sa mama niya ako nagpaalam. Nakaalis na kanina nung maalala kong pupunta ako dito. Baka yan gagawin niyang dahilan para saktan ka. Hindi niya gagawin yan dahil hindi ko papayagan. Sabihin mo lang kung saktan ka niya. Papa, Kahit asawa ka niya, hindi pwede na basta saktan ka lang. Girl, I need you. I need your love. Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugdong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hangganan ng Pagtitiis. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Mula sa panulat at direksyon, Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo.